Happy New Year, everyone! Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's video or episode, it's all about bags. Bags na naman, mga kings and queens. But for today's video, it's all about the Michael Kors line na mga nabili ko for the past, actually, more than a decade na. So, ayun. And then, magkakaroon lang tayo ng quick history about Michael Kors. So, mamadaliin ko lang to dahil ayoko na masyadong mahabang video na maabot ng 30 to 35 minutes. So, I think tuloy. Michael Kors, sa aking pagkaka-research, nag-start siya noong 1981 and nagkaroon siya ng clothing line store sa Bergdorf and Goodman department store. And that time, ang kanyang forte or focus siya sa sportswear or sa mga carpool couture. Pag sinabing carpool couture is ito yung mga luxury clothing for everyday life. So, pwede tayong magsuot ng mga fantastic na grandiosong damit na applicable sa everyday life and very wearable or RTW in short, pero mas higher nga lang. So, parang siya lang yung narinig ko na may ganong line, carpool. And then, in 2004, kasi bandang 90s, medyo lumaylo ang career ng Michael Kors. So, pagdating ng 2004, excuse me, ako malapit nang mag-40. So, 2004, teenager ako noon, and ano bang, sa mga kaidaran ko, ano bang naiisip ninyo during that time? Kasi ako, naisip ko ang Mean Girls, ang DOC, si Paris Hilton sa kanyang tracksuit and mga blings, tapos yung kanta ni Britney Spears na Toxic, pero I'm not so fan talaga ng mga kanta ni Britney, pero hindi ko naman siya hate. Love ko rin naman si Britney, pero hindi nga lang ako ganun ka-fanatic. Kasi that time, mas busy ako sa makinig ng mga kanta ni Cyndi Lauper, although 80s pa yon. Pero na-appreciate ko yung mga kanta ni Cyndi during my youth. And then, who else? Mga rock band yun. Kasi mahilig talaga ako sa mga gothic, mga emo that time. Kasi kapanahunan nga naman din. That's 2004, 2005. But, 2004, yun yung time na ginawa ni Michael Kors ang kanyang line na Michael Kors. And then, sumikat ang kanyang Astor bag, Hamilton, and then yung kanyang Grayson. So, yun yung tatlong line na tatlong bag pala. So nawawala ako sa wisyo. Tatlong bag na pinaka-famous kay Michael Kors way back in 2004 and 5. Sabihin na lang natin ganon, ha? Kasi mahaba rin naman yung career niya as a designer. Until now, he is so great designer for me and one of my favorite designers. Tapos, one of my favorite designer pa. One of my favorite designer. Ang dami niya pala, di ba? Nalaloka ako. Ay nako, ang dami ko na sigurong sugar sa katawan, kaya ano. Anyway, yun lang yung alam ko about Michael Kors. And then, may nabasa ako na bakit daw niya tinawag na isang article to na luma. Affordable daw ang line ng Michael Kors. And then, ginawa niya, pinagpatuloy niya talaga ang kanyang carpool couture. And, hindi lang yon kasi, several years ago, I think basta less than 10 years ago, doon ko lang nalaman na meron pala siyang Michael Kors collection. Ibig sabihin yung mas higher brand niya or yun yata yung main line niya, yung Michael Kors collection. And then, yung mas affordable line is yung Michael Kors. So, I have few Michael Kors collection bag here na ipapakita ko later on. And then, proceed naman tayo sa another topic about Michael Kors. Alam naman ng iba sa atin dito na binili na ng Coach ang Michael Kors. Yeah, totoo yon. At para sa inyong kaalaman, ang Capri Holdings is a global fashion luxury group consisting of
iconic founders, led brands by Versace, Jimmy Choo, and Michael Kors. Now, going to merging with Tapestry, which is Coach, Stuart Weitzman, and Kate Spade. So, bali, 6 na sila ngayon. At ang totoong major is the first combination of luxury houses to happen in America ever. Like, this is a major for American luxury brands and fashion. Kumbaga sa LVMH, alam naman natin yan na sa Europe, LVMH talaga ang nangunguna talaga pagdating sa pag-acquire ng maraming mga fashion houses, 'di ba? Especially yung mga nasa Europe or sometimes yung mga nasa Americas. Alam naman din natin na ang equity fund nila, 'di ba, is malaki. Actually, hindi lang naman sa kanila pwedeng mag-invest yung mga fashion houses. Marami naman dyan. Merong mga, nakalimutan ko naman sa kabilang, vlog ko yun yung St. Helens ba yun? Nakalimutan ko na talaga. Grabe. So, for luxury brands, yun yung ang aking opinion ay, sana alagaan ng Tapestry ang kanilang sales. Kung need magtaas ng quality and price, gawin na nila kahit 25% man lang. Basta gumanda-ganda rin yung quality, di ba? At magandang ikapag-compete sa bawat isang brands na meron sa Tapestry. At I think ang consumers ay lalong dadami at maniniwala kapag ganon. Iwanan na ang old quality at sumabay sa uso. Walang masama na tumanggap ng bago sa kumpanya, lalo na kung sa ikabubuti naman ito. Diba? At I know naman na yung mga investors niya matatalino naman, diba? Kaya, hindi ko lang alam bakit may ibang company na hindi nila ginawa yun. So, ngayon nalugi na. Like, sa cellphone, yung Nokia. Ganun. Second opinion, sana dumami din ang acquisitions ng mga brands na kahit 30% man lang ng shares ang ilagay nila, basta makapag-invest sila dito. Pero I think mga 40% to, kasi ganyan yung nangyari sa Versace bago nung nag-ano siya sa ang tawag yan, Capri Holdings ng Michael Kors. Mas madaming kasali, mas maraming maniniwala ng mga consumers and fans sa tingin ko Kasi, hindi naman magiging ganun ka-successful yung kabila kung hindi sila pinaniniwalaan, di ba? At magtutulungan kung sino yung mahina sa kanila. Pero, hoping naman na hindi mangyari yung ganun madalas kasi nakakasira din ng, ng image, di ba? So, ano ba yung mga pwede pang sumali sa Tapestry? For my own example Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Alexander Wang, DKNY, Furla, Dooney & Bourke, Marks & Spencer's for clothing at Kenneth Cole. Sample ko lang yon. Kahit isa o dalawa man lang sa mga, halimbawa, yung brands na yun ang sumali, pwede pang mapalakas yung kanilang empire, di ba? Iniwala sila na effective ang merging. Ayan, di ba? Kasi naparami sila, napalagunan nila, di ba? Lalo na kung maganda ang sales. Kapag hindi maganda ang idea or designs for this season, mag-change agad ng panibagong inspirations or ideas for the next season. Medyo lumayo-layo tayo doon sa hindi yung parang groundbreaking or pare-parehas, di ba? May another opinion. Ito, may last opinion to mag-stick lang tayo sa bawat isa. Tulad ni Michael Kors, more on jet setter siya. Tapos si Coach, ano nga ba mga design ng Coach? Parang more on mga classic, ganyan, diba? So mag-stick lang sila sa ganong forte. Huwag sila masyadong maggagayahan kasi kapag masyado na maggagayahan, magsasawa ang mga tao na pare-parehas yung kanilang design. Ang pinagkaiba lang yung kanilang signature. Okay, tulad yan ang sabi ko, it's all about bags, mga kings and queens. And
The first two bags na meron ako dito is the Hamiltons. Pinag-isa ko na lang sila kasi parehas lang naman silang Hamilton. Ayan. Siyempre, mas luma to. And this is called the Distress one. And this is the Crocodile Embossed. Yun nga lang, wala siyang monochromatic effect. Mas maganda sana kung medyo parang monochromatic. May pagka-crocodile talaga, diba? Pero, it's fine. Then, ito kasi, ito muna dahil ito, ginamit ko to, nag-trip ako ng Cebu, ng Bohol, and then ng Hong Kong. Ayan. So, lagi ko siyang, kasama. And this one, nalagyan ko siya ng mga pampasalubong na chichirya ba yun? Basta anything na chichirya. Yung kalamay lang ang hindi kasi chinek in baggage yon. Pero nagkasya. Tapos may mga laman pa to na, na mga ibang belongings ko. Personal belongings ko, diba? So, talagang ang daming na ilalagay nito. Tapos, nag-aral din ako sa TESDA and nalalagyan ko rin siya ng mga materials ko for my perfume. Yung lang, basta hindi yung mga oil-based na material, yung mga alcohol-based lang na material yung nilagay ko dito. And yet, kasya din yung sabon ko dito in fairness. So, marami na rin kami pinagsamahan nito. But, mas marami kami pinagsamahan nito. This is the Distress Hamilton. And dati nga mas marami pa itong mga bakbak. So may dark brown pa siya. Ngayon mas mukha na siyang suede. And ginamit ko to from 2011 hanggang 2013, 14, 15 yata. Gamit ko itong bag na to. And ang ganda pa rin naman siya, diba? Lalo na sa lighting effect. And ginamit ko to sa fashion school. Ginamit ko rin to nung nag-Bohol ako. Nag-Bohol tuloy. Hong Kong ako, ginamit ko din to nung nag-Ilocos ako, ginamit ko rin to noong nag-Iloilo ako, ginamit ko rin to, saan ko pa ba ginamit ko? I think ginamit ko rin to nung nag-Baler ako. So, ang dami namin pinagsama. Pati pagko-commute hanggang makarating ako ng Shangri-La Plaza, gamit ko tong bag na to. And, napakatibay talaga ng bag na ito. Napakatibay talaga. Wala na masabi. Tibay na lang. So, kasi nga, Hamiltons are the first iconic handbags ng Michael Kors way back in the 2000s and early 2010s. And nung minsan may mga arte-arte ako sa buhay na hindi drama to kunwari ginaya ko si JC Parker sa sa Manila Kingpin, naka 1950s ako na look, hairdo, dress, tapos biglang ganito yung bag, diba? Ang social. Tapos, nung nag-Saucy Problems, yung ginaya ko rin sina Heart Evangelista at saka sina Solen Yusuf sa Saucy Problems na pait girl ko, no? Ito rin yung bag ko, diba? Ang dami talaga. Ang saya-saya and napakatibay niya. Diba? Kaya, very, sa akin to, nostalgic itong mga bags ng Hamilton sa akin and wala akong balak na ibenta to ever. Okay, the next bag na meron ako dito and my most favorite din, actually, the second of my favorites, blah, 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 is itong, Sloan. Michael Kors Sloan ng Michael Kors kasi para siyang Chanel na affordable and hindi na rin masama yung kanyang quality pagdating sa leather. Lalo na itong gold, diba? Hindi talaga naglabas ng ganito, nag-release din ganito sa Philippines at ako'y nahuhubaran, diba? Hindi talaga nag-release ng ganitong bag sa Philippines. So, pinaship ko to straight from New York. And ito, galing din dun sa Amerika kasi ito yung mas nauna kong binili. I think noong 2017 ko itong binili. Mahaba yung strap na ito, binuhol ko lang sa loob. Tapos ito, around 2019 na yata or 2018. So, ayan, kaya medyo iba yung nila, quilted nila. Ito diamond, ito pyramid. Pyramid! Ayan, and I hope na magkaroon ako ng snakeskin embossed na Sloan kung ako'y pala rin at makakita ng magandang deal sa second-hand market, diba? And
wala namang masama kung gumamit tayo ng second hand, di ba? Ako ay isang collector, mini collector ng mga Michael Kors, and I don't think hindi masama kung mag-reissue ako ng mga hindi man reissue ba tawag doon? Basta yung backtrack ba tawag? Ano ba? Para wala ako sa sarili, yun, nakakaloka. And parehas lang naman ang loob nito actually, and kasi napaka madaling gamitin kasi hindi masyadong malaki. Tapos, using ko nga siya. Hindi siya masyadong malaki. Tapos, yung phone, may slip pocket pa para sa phone sa back, para madaling easy access, di ka na magbubukas ng bag. And hindi mo na siya kailangan hawakan kasi naka-shoulder siya or naka-cross body siya sa'yo. So, hands-free ka talaga sa bag na to. Kaso ito, this is parang lambskin. Ayan. And this is parang foil na leather na calfskin. Yes. Yon. Tapos, sana magkaroon ako ng snakeskin embossed. Yeah. Anything color. Pero mas prefer ko ang red or parang purplish. Parang ganon. Tapos, ngayon naman, hindi na sila nagre-release ng Sloan. Ang bago ngayon sa Michael Kors is Tribeca. Almost the same, pero para siyang pahaba. Mas mahaba yung bag kaysa dito sa Sloan. Tapos nagkaroon din to ng successor, yung Soho. Yeah. Soho means, alam ko itong Sloan, parang warrior. Yung meaning niya. Tapos, yung Soho, yung parang siyang luxury neighborhood sa New York. And then, Tribeca also. Moving forward tayo sa mga clutches. And, unahin ko na to. This bag, hindi ko alam kung anong pangalan ng bag na ito. Pero, pinangalanan ko siyang Goldie. Kasi, raffia Goldie. Kasi, raffia siya, made of raffia. Tapos, kaya Goldie, dahil gahanap ako sa online ng Michael Kors Collection line, nakahanap ako ng Goldie bag, pero sa Indonesia and ibang region. So, hindi ko alam kung paano ko siya bibilhin. Hindi kami nagkaintindihan ng Indonesian kasi sabi niya pwedeng bank transfer. Wala akong bank transfer that time. So, nakahanap naman ako dito lang, local lang na online seller sa atin. And, hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero dahil sa chain na may hawig sa Goldie, pinangalanan ko siyang Goldie. Yun nga lang, medyo limited nga lang yung mailalagay mo dito, parang phone, tapos manipis na cigarettes, at saka maliliit na accessories and makeup. Siguro yung maliliit, meron ako maliit na makeup, hindi ko lang mahanap, pero lang siya, ganyan lang siya kaliit na tawag yan, pressed powder, tapos maliit na lipstick. Tapos naglalagay kasi ako ng extra na relo sa bag, tsaka accessory tulad ng hikaw, ganyan. Wala lang, pamalit-lit lang sa pang-araw-araw kung may mga event. And this is the Santorini, and marami siya na ilalagay. In fairness, nailalagay ko dito yung tumunog. Nailalagay ko dito yung relo ko, kahit 2 relo, tapos konting accessories. Yun nga lang, yung maliit na naman na powder, maliit na naman lipstick, tapos cellphone ko, manipis na cigarettes, lighter. Ito pa ba nilalagay ko dito? Panyo, ganon. So, huwag ka na maglalagay ng perfume, no? Pag ganito yung mga bags mo, magpabango ka na magpabango, and maglalast. Wear na naman yun sa skin mo. Hindi mo na kailangan mag-retouch kapag ganito yung gamit mo. So, ginagamit ko to madali ang lakad or grocery. Why not? Pag nag-grocery, tapos pag may mga party or may event, may night out, ginagamit ko to. Beach, kasi pang summer naman yung dating ng Santorini. At saka ng aking Goldie. And this one, ginamit ko to nung kami, trade, parang ganon sa isang mall.
And ito yung aking on-the-go bag kapag ako ay magbe-break time. O, diba? Useful naman ang mga clutches, but pag-iisipan mo lang talaga kung paano mo gagamitin. Kasi not always na lagi tayong may daladalang malaking bag. It's unnecessary. Ito naman tayo sa mga next bags na meron ako, and I don't know bakit ko binili yung isa sa mga to. And unahin ko muna tong snakeskin emboss. Meron na akong snakeskin emboss, pero wala sa Sloan. Kasi gusto ko talaga Sloan yung magkaroon ako ng snakeskin emboss. This one, called Jade. Nakalimutan ko kung kailan nag-release yung Michael Kors na to. Pero it's a sling bag, crossbody, and a clutch as well. Ayun, and bago pa lang to sa akin eh. Wala pa ako masyadong kwento dito. Pero parang yung quality nito, same din dun sa Sloan na embossed. And then yun nga lang, ang color lang no, purplish, tapos red, then I think may orange, tapos yung green. Hindi ko alam kung merong ganitong color yung white. I think maganda naman siya, diba? So, sabi ko nga, nahihilig ako nowadays sa mga clutches. And moving on to another bag, and this is the Ava, and bihirang-bihira ko itong gamitin kasi sabi ko parang hindi ko masyadong feel. Pero now, feel ko na siya kasi sa ganitong size, tapos may mga embellishments pang crystals. Maraming na ilalagay compare dun talaga sa mga clutches na pinakita ko kanina, diba? And maganda ang leather niya, and mura ko lang siya nakuha. Yeah, I think. Siguro pa mga secret. Basta mura ko siya nakuha kasi yung original price ito is mahal dun sa store. Tapos, moving on, dito sa aking simplest na Michael Kors, this one, di ko naman siya binili. Ito ay free nung bumili ako ng watches. So, meron akong free na, anong tawag nun? Keychain na maganda. And itong pouch na nilalagyan ko ng mga beaded na accessories ko or jewelry din naman tawag to. And yun nga lang, medyo dumihin siya kasi canvas talaga siya na black. Nagpuputi-puti siya. Ayoko naman siyang labhan, so ginagawa ko na lang, nadadaanan ko siyang sticker roller, parang gano'n, para luminis siya. Kasi ang dami kong pusa dito sa bahay. Low. Tapos, eto namang scout camera. Nung binili ko to, kasi ang phone ko pa lang noon is iPhone 10, so swak na swak siya dito. Pero, nung nagkaroon na ako ng iPhone 11, iPhone 15 Pro Max, hindi na mapagkasya yung phone. Sabi ko, sana pala yung malaking version na lang nito yung binili ko. Ang pangit lang kasi sa napili ko kasi namurahan ako, 7,500 nung binili ko to. So sabi ko, grab ko na. Hindi ko naman pala alam na mag-a-add na lang ako ng 2,000 para maging 9,000. Mas malaki. Na-prepare ko pa na yung mga telepono nowadays, lumalapad din. Diba? Yun lang din yung isa sa mga advice ko na wag masyadong papadala sa mura kasi kailangan pag-isipan mong mabuti kung anong use, anong kasya, ano yung future na kasya, di ba? Alam naman na nape-predict naman natin na yung mga tablet at saka phone lumalaki naman talaga, di ba? Every year, di ba? Our next bags, ang daming entry. This one, ayan. This is the Bradshaw and this is the Astor. Okay, mauna muna yung Astor. Astor is, nung tinignan ko to online, sabi ko parang common lang. And then I found na ang Astor pala is kasing sikat ng Hamilton. Kaya nga ngayon, gusto ko magkaroon naman ng Astor na tote. Ayan, kumpala rin din naman, diba? Tulad sa Sloan. But, at least, meron na akong Astor. Yun nga lang, ito yung lumang version ng Astor. And then, pag nare-recall ko na yung Astor, parang
ano eh, safari or desert or ano pa, sunset or yun nga, yung mga dating-dati pa na mga style ng jet setter. Lalo na kapag nagkaroon ako ng tote na ganito. And, ayan, at least, diba, meron akong Astor na, okay, sikat pala siya, biling ko. Yun naman yung pangit sa ugali ko. Kasi, minsan dahil sikat or minsan dahil mura, na ano tayo, na-attract tayo, pero, yung reality na after mo mabili yung bagay na yan, nagagamit mo ba? Itong Astor, bihira ko lang din magamit. Kasi, di ako mahilig sa kilikili bag. Yun nga lang, sana, kung bumili naman ako ng Astor na, tawag yan, na tote, sana, marami akong mapaggagamitan nun at may i-store ko siya dito sa kwarto ko ng maganda. Okay. Moving on dito sa Bradshaw. Ito talaga, favorite ko siya and useful talaga to sa akin. Lalo na 2 years ago, lagi kong gamit to. Kasi para ba't nangingitim yung mga gilid-gilid niya. Nakita ko na to sa Cebu. And medyo mahal pa siya. So, nag-try ako sa Zalora. And mas mura siya. Kaya binili ko na. And same na color, same na crocodile embossed. Kaya hindi na talaga ako nag-atubili. Yun lang, the opposite of Astor, nabihira ko gamitin, pero ito, lagi ko nagagamit. Kasi may sling din to. May sling, kaya, hands-free ka. Minsan, itong Astor Bradshaw, at saka, itong Scout camera, dalawang bagya, binibit-bit ko, sinasabit ko, criss-cross sa body ko. Wala, fashion lang. Tapos, Bradshaw, named after Carrie Bradshaw ng Sex and the City. Yes, Astor, di ko alam kung bakit. Pero, napag-iisipan ko na gamitin ko na rin tong bag na to para, itong Astor, para, naman siya, may pakinabang naman, di ba? So, nakastore lang siya dito sa tawag niyang bag shelves ko. And then, I have a Michael Kors Jet Set Dome. Ito gusto ko to. Same sa Bradshaw. Kasi, hindi masyadong malaki, pang madalian lang. Pwede naman pang maghapon na hindi masyadong nagdadala ng ng sobrang dami. Unless travel, ganyan. Tapos, binabaon ko pa yung mga ganito kaliliit na bag or much smaller pa. Dito. Ayan. And nung in-offer sa akin to January after ko bilhin yung isang Michael Kors din sa kanya, pinag-iisipan ko, sabi ko, pebbled leather. Parang dami ko ng pebbled leather. Di kaya parang common na masyado. Parang gusto ko Saffiano naman. Pero yung Saffiano naman ng Michael Kors, hindi naman ganun ka-high-end. Alam namang na maging choosy pa ako doon, mura na nga lang yung price range ng Michael Kors, diba, pag Saffiano. Sabi ko, parang gusto ko yung PVC leather, yung may mga MK logo. So, ayun, hanggang sa in-offer na naman niya sa akin, sabi ko, wala akong budget ngayon, ganyan. Hanggang sabi ko, sabi naman niya noong December, i-reserve daw niya sa akin. So, hanggang kailan ba? So, nung bago mag-New Year, binili ko na, ni-reserve niya sa akin, hanggang bago mag-New Year, binili ko na, and nagustuhan ko naman din yung pebbled leather. Kasi alam nyo, hindi naman dahil sa design ng bag o brand ng bag ako tumitingin. Tumitingin ako sa material na ginamit. Gusto ko kasi nababalance lahat-lahat. So, mahaba ng isapan. Other bags that I bought na talagang brand new is itong Cynthia. Matagal na to. Parang lumabas pa to 2015 or 2016. And binili ko to sa Greenbelt. Same. Ito hindi. Sa Alabang Town Center to sa Designers Boulevard. Binili ko to right after this. So, ito naman yung binili ko. This is Cynthia and this is Savannah, Susana. Basta ganon. So, ito, sabi ko kasi nung time na yon yung about the Sloan, parang ayaw ko pa yung Sloan noon.
Sabi ko, parang gusto ko tote, parang marami na ilalagay. Pero ayoko na masyadong malaking tote, tsaka nagandahan ako. Ayun, so dapat ang bibiliin ko na ganito, yung quilted na diamond instead na chevron. So, in the end, binili ko na lang yung chevron kasi ito na lang yung natitira sa rack nila. And, sabi ko, okay na yung size sa akin. Parang meron naman yata silang quilted, pero malaki. Yon. Tapos, bumili na lang ako ng slow. Yung diamond quilted. And yun na pala yung last na release ng quilted na diamond. After, no, naging pyramid na. This one naman is Saffiano leather. Speaking of Saffiano leather, ang cute niya kasi, pinag-isipan ko talaga tong bag na to. Sabi ko, marami ba ako mailalagay dito? Kasi dati mas malaki yung bag ko, tapos hanggang sa medyo lumiit. Tapos, ayun, so marami naman na ilalagay dito. Kaso ngayon lang, hindi ko na siya nagagamit. Kasi ang dami ko ng bags. Anyon. Pero, hindi ako nagsisi na hindi ko siya nagagamit. Kasi ginagamit ko pa rin to kapag lumalabas ako and may sling din to. I think may sling to. Yes, nandito sa loob yung sling niya. And maganda pa rin yung loob niya. Yung ano naman niya, interior niya, maganda rin. Same na to. Ayan. Yan, yung dalawang yan. So, lagwas natin yung logo. Ayan. O, diba? And pumunta naman tayo sa mga Michael Kors collection line. And I have 3 bags here. Ito nung munang dalawa. So, this is the Stanwick raffle clutch. Talagang kinabaliwan ko to. Kasi ang laking clutch, tapos raffle, tapos buttery soft yung leather na French cuff daw. Again, same with this. This is Yasmin na akala ko malaki. Pala maliit lang din. Pero ang cute kasi niya. And nagagamit ko to as a clutch kapag mamadalian lang din na lakad. Same lang naman this with the Stanwick. Pero ito, nadadala ko pa to sa beach. Kasi mas madaming nalalagay. Pwede rin naman to. Hello, kaya nga binili ang bag, diba? Para gamitin mo. Mix and match mo kahit anong season, kahit anong places, diba? Kung kaya mong dalhin, why not, diba? And gustong-gusto ko talaga mga collection line na wala pa ako is the Miranda. Ayan, Miranda. Ang ganda-ganda rin ng Miranda. Gusto ko may tote naman ako na collection line. And this one, this is the Feeling Tabita. Why Feeling Tabita? Kasi hindi naman talaga to original na Michael Kors na Tabita. So, nagustuhan ko lang kasi siya is a fur. And wala kasi na akong budget para bumili pa ng Tabita na may display ngayon sa town center. So, kung ano na lang yung abot ng aking makakaya, basta maganda, happy ako. Ayan. So, what else? I-feature ko na ba ang tan? Binili ko to, same with the seller of this Jet Set Go. Ayan. Yan yung mga pinurchase ko sa kanya. Actually, binenta ko na to sa nanay ko kaso nabigatan yata siya o naliitan sa entrada, sa bibig. Tsaka, nanay ko kasi marami talagang magdala ng gamit. Ayan. So, that's all. Lahat ng aking Michael Kors na handbag sa aking video. By the way, I am Tita Barbara, and if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. And kaya ganito yung ayos ko ngayon kasi masyado ako na-fascinate sa Dolce & Gabbana Spring, tama ba? Spring ba? Or Fall 2013 na may crown, something regal, tapos mga cameo and crosses na big earrings. Ayan. And I have my beautiful na ring na black. Ayan.